Pwede nga sila magpa-check up, lahat ng naninira sa akin dun eh. Kaya lang, ang problema sa hospital na yan, hindi po yan mental hospital. Alam po ninyo, gano'n sila kabubuisin. Tingnan nyo ha, yung ba namang pondo ko para sa mga may sakit, pinuhold. Ang pondo ko, sumulat sa Maynila, sa nasyonal. Bakit daw si Congressman Emeng, panahon na ng kampanyahan, politika na? Bakit daw dire-diretso pag-usapan, magkakapatid? Ano ba ginawa niya proyekto nung siya naging congressman? Wala! Siya ba'y nagpakita sa atin para kumusayin man lang tayo? Siya ba'y nagparamdam ng kahit konti pagmamalasakit dito sa mga taga-San Vicente? Ano ang sitwasyon natin sa lungsod ng Gapan? Pinakamagulo sa buong Nueva Ecija. Ang daming patayan. Madilim. Ang daming droga. Ngayon, pag binanggit natin na tayo ay taga-Gapan, ano ang sinasabi ng taga-ibang bayan? Hindi po ba? Proud tayong lahat na tayo sabihin natin tayo'y batang Gapan. Alam nyo, ako po masaya. Tingnan nyo ha, gano'n tayo masaya ngayon dito. Na dito, sa paghaharap natin na to, walang namamagitan ng kahit na piso na ayuda. At wala ni isang butil na bigas na ibibigay sa inyo. Nagaksaya kayo ng oras. Nagbigay kayo ng panahon para po makaharap-harap tayo kay naninira na ito daw po scripted. Yung daw mga tarpaulin na binabasa, bigay daw namin sa inyo at yun daw po, hinahawakan nyo lang. Totoo ba yun? Kaya kayo, mamatay kayo sa inggit. Itong harapan namin na ito, wala kahit anong ayudang namamagitan. Ang namamagitan sa amin, pagmamahalan at pagsusuportahan. Ito daw po scripted. Ako naman, sanay na po ako sa paninira. Lalo na dito, sa Barangay San Vicente. Tandang-tanda ko pa, pinamalita nila. Pag ako daw nanalo, na mayo nung araw, lahat daw ng bahay dito sa Riverside paalisin ko. Naalala niyo ba yun? Kung alam lang nila, kung gaano ko yung kamahal, sa katunayan, pumapatak pala ng ulan, andito na ako, kinukumusta ko kayo lahat, hindi ba? Ngayon, para lalo silang mamatay sa inggit, ayaw ko kayong binabaha, naglagay pa tayo ng flood control dito. Hindi ba? Yung flood control po na yan, gagawin pa natin kalsada. At yung pinapangarap nila, dito po sa Riverside, napaalisin ko daw kayo. Nangangarap din po kami nila Mayor Joy na palang araw, yung lahat ang nakatira hanggang dulo na walang titulo, maibigay namin sa mga taga-Riverside. Kaya na naman, sasabihin, si Kong Emeng, nangako na naman, para na po yung ospital yun, naalala nyo? Noong nagdaang eleksyon, sinasabi ko, yung ospital pangarap natin. Ano ang sabi nila? Hindi daw totoo na kayang magpagawa ng lungsod ng Gapan ng ospital. Ngayon po, ano ngayon? Andun matatapos na 3 buwan na lang. Alam po ba ninyo kung bakit gusto namin na magawa ng ospital dito? Kasi po tayo dito, 2 problema natin. Ang unang problema natin, pag nagkasakit, pang-deposito sa ospital. Hindi ba? Kapag nakapangutang na ng pang-deposito, ang mangyayari, pag magaling na ang pamilya, paano naman tutubusin? Ngayon po, hindi na mangyayari yun. Dahil ang mga taga San Vicente, sinisilat pa lang, magpakumpay na kayo, libre, walang bayad! Yung mga senior citizen dito, kapag yung sinat may kasamang ubo, ay senior na kayo magpahinga. Libre din yan. Alam po ninyo, yung ospital na yan, napakaganda. Ayan tingnan nyo nga po gano'ng maganda. Ayun, ako yung tumuturo na yun
Pagka po kayo may masamang pakiramdam, huwag kayong magdadala ng unang at kumot. Hindi po hotel to, hospital lang to. Tatanggapin kayo na VIP dyan. At kahit may pera kayo sa bulsa, ito po ang hospital na walang cashier. Wala kayong babayaran dyan kahit piso. Ano ang sinasabi nila ngayon? Como yung ospital, andyan na, alam sinong magawa, hindi daw kayang i-operate yan. Kasi daw po, isang linggo lang ihinto na, napakamahal daw mag-operate ng ospital. Gamot, doktor, kuryente, mga nas, at kung ano-ano pa. Problema na po natin yun. Dahil pag yan nagbukas, unang entrada pa lang na pondong lalagay ko dyan, 500 milyon para po sa inyong lahat. Paano hindi makakaya yan? Sa totoo lang, pwede nga sino magpa-check up, lahat ng naninira sa akin dun eh. Kaya lang, ang problema sa hospital na yan, hindi po yan mental hospital. Hospital yan ng mga may sakit. Hindi po sila pwede magpa-check up dyan. Alam po ninyo, gaano sila kabubuisin? Tingnan nyo ha, yung ba namang pondo ko para sa mga may sakit, pinuhold. Ang pondo ko, sumulat sa Maynila, sa nasyonal, bakit daw si Congressman Emeng, panahon na ng kampanyahan, politika na, bakit daw dire-diretso pa pagtulong? Nagtagumpay sila na hold hanggang May 12 ang aking pondo. Ang tanong ko, sino na perwisyo? Ako ba na perwisyo? Hindi. Yung taong bayan ang naperwisyo. Pwede bang sabihin nyo sa sarili nyo, sa pamilya nyo, na wala mo nang magkakasakit hanggang Mayo 12? Paano yung magkakasakit mamaya, bukas sa makalawa? Pwede ba natin padala ng sulat sa post office ang sakit? Sabihin natin, sakit. Huwag ka muna dumapo sa amin. Bumalik ka na lang pagkatapos ng eleksyon. Huwag po kayong mag-alala. Si Congressman Emeng, sa sobra po ng pagmamahal sa inyo, kahit na-hold ang pondo po natin, pag may nagkasakit dito sa Barangay San Vicente, tuloy-tuloy ang pagtulong natin. Ako ang bahala sa inyo. Hindi ba po pwede na yung mga kakandidato ang dala-dala sa atin? Ano ang ginawa nila at ano ang pangarap nilang gawin sa atin? Tingnan nyo. Yung nanay, nilabanan si Mayo Joy. Ang kapiran niya, kaya sa lumaban, kasi daw po, gusto niyang palayain kayo. Sa kuko namin, nakakulong ba kayo? Pipiyasahan ko kayo. Tinatakot ba namin kayo? Kayo daw po, hindi nyo kami mahal. Takutan daw kayo, hindi daw kayo mga kibo. Ganyan po silang manira. Totoo, sinungaling talaga sila. Tapos sasabihin pa, kaya ako lumaban dahil sa inyo. Nagpapataw pa ng utang na loob sa atin. Pangalawa, yung kuya. Yung kuya na tinalo ni Mayo Joy noong 2022. Tinambakan niya. Nakalaban ngayon na Vice Mayor. Isipin niyo ang plano. Ang plano, tatanggalan ng pondo ang para sa senior citizen. Ang pondo, ibabalik doon sa Chinelas Festival. Naalala niyo ba? Yung Chinelas Festival. Gagawa ng chinelas, laki ng truck, lalagyan ng bulaklak, may kasunod na musiko, ginagawang santo ang chinelas. May magagawa mo ng chinelas dito? Wala! Huwag kayong mag-alala. Ipaglalaban natin ang senior citizen. Hindi mawawala ang pondo para sa inyo. Tingnan nyo nga yung kuya. Ha? Napakaitim ng bala. Doon na lang tayo sa mestizo. Maputi ang bala. Si Vice Mayor Bas Pascual. Akala nyo ba nasisiyahan kami? Na 3,000 binibigay senior citizen. Si Joy kasi panayang yabang sa akin. Ikaw Eka, 700 lang ang binibigay mo. Pero ako, Kuya Emeng, nung ako naging mayor, 3,000 na. Alam, okay lang yon. At least, nakita ko, mahal ni Mayor Joy ang mga senior citizen dito sa Nasipangalan. Akala nyo ba na siya ng 3,000? Hindi. Pinaplano namin. Gawin ng 5,000 ng para sa senior citizen.
Pag nagbukas yung solar sa atin na pinakamalaki sa buong mundo, alam nyo ba, bilyon-bilyon ang dadali niya pondo sa atin. Ang plano pa nga natin, para nag-umpisa ang solar, gawin ng 7,000 sa senior. Tapos, papangarapin ng tanggalin. Oh, punta naman tayo dun sa kay Doktora. Si Doktora, kaya daw siya lumaban para ng Nubo maipagpatuloy niya yung magandang proyektong ginagawa niya na naputol nung ako naging congressman. Tama. Napaka. Ito ha. Usapang totohanan lang. Usapang magkakapatid. Ano ba ginawa niya proyekto nung siya naging congressman? Siya ba'y nagpakita sa atin para kumusay man lang tayo? Siya ba'y nagparamdam ng kahit konti pagmamalasakit dito sa mga taga San Vicente? Aba, alam po ninyo, ha, tingnan nyo, ano ba ginawa nila dito noong panahon nila? 12 taon silang nanungkulan, 12 taon. 9 taon ang tatay niya, 3 taon siya. Naaalala ko, dito sa San Vicente, Joy, bata ka pa nun. Ang mga tricycle driver dito, mukhang kawawa, hinuhuli. Tali-tali, tama? Pag nadaanan ng hepe ng pulis, parang panahon ng hapon, tatadyakan ka, huhulihin ka. Ano ginawa ko nung ako naging mayor? Lahat ng tricycle driver dito, hindi po pwedeng hulihin ng kahit kasino. Protektado ko, naramdaman nyo ang pagmamahal ni Erwin Pascual. Aba, saan po kayo nakakita? Hindi pwedeng hulihin ng tricycle driver. Tinanggal natin ang bayad sa prangkisa. Tinanggal natin pati bayad sa plaka. Mahirap na lang pong isa-isahin kung ano po yung mga pagbabagong ginawa natin dito sa lungsod ng Gapan. Tatanungin ko kayo, hindi nyo ba naiisip kung minsan na yung pera na hawak-hawak ng pamilya na aktibidad ay kapareho ng pera na hawak kayo ni Mayor Joy Pascual? Ang tanong ko at tanong nyo sa sarili nyo, naramdaman ba natin yung pera na yan nung panahon nila? Wala tayong naramdaman. Tama, sila lang ang nakaramdam. Kung hindi pa ako sumubok na mag-mayor, hindi natin malalaman na napakadami palang pera ng lungsod ng Gapan. At yung pagsubok ko na yon bilang mayor ng Gapan, Joy, tumanaw tayo ng utang na loob sa mga taga San Vicente dahil mula pa tayo palaging landslide pagdating ng bilangan dito sa Barangay San Vicente. Salamat sa inyo. Alam nyo, napakasimple lang. Saan nila dinala yung pera nung panahon nila? Pwede naman pala. Dati-rate, ano sitwasyon natin sa lungsod ng Gapan? Pinakamagulo sa buong Nueva Ecija. Ang daming patayan. Ha? Madilim. Ang daming droga. Ngayon, pag binanggit natin na tayo ay taga-Gapan, ano ang sinasabi ng taga-ibang bayan? Hindi po ba proud tayong lahat na tayo sabihin natin tayo'y batang Gapan? Tapos, babalikan nila ang Gapan ngayon. Sa totoo lang, kung ako nasa kalagayan nila, aatras na ako pag nakita ko ganito kadami ang taong sumusuporta sa Team BP. Oh, tingnan nyo ha, nag-house to house sa Barangay Balante. Hindi kinabayan. Inaway ni Betong Mekako. Inaway na kalay ba, hindi ba? Oh, nag-house to house. Oh, nag-house to house. Doon, ayan, kinakapit na alas. Doon sa barangay, Mahipon. Parang ECQ panahon ng COVID. Walang lumabas ng bahay. Nag-house to house sa San Vicente, sa San Nicolas, sa Puting Tubig. Nagsara ng bahay ang mga tao. Isang araw, darating sila dito sa barangay San Vicente. Ang payo ko po sa inyo, para hindi kayo mapaaway, kamayan nyo na agad. Kamayan nyo na lang agad. Pero, kung hindi pa kayo nakikita,
Magsaka na lang kayo ng bahay para ligtas ang inyong sarili. Hindi kayo mapaaway. Alam nyo, sa totoo lang po, yung laban ko na ito, sigurado po na tayo congressman ulit. Dahil yung pong survey na lumabas, galing na Maynila, si Dr. Vlogger, 5% lang. Si Eming Pascual, 95%, assuming po tayo. Sabi nila, 95% ka na pala. Yung kalaban mo 5% lang, yun ang sinasabi nila Dr. Vlogger. Ba't daw nangangampanya pa ako? Oy, gusto kong malaman nila na si Eming Pascual, pagkatapos ng eleksyon, walang nagbago sa lakad, tuloy-tuloy ang pagtulong sa mga tao, hindi katulad nila, 3 taong mawawala. Pagkatapos ang dala-dala sa mga tao, paninira kay Eming Pascual. Kung tumatalab ang paninira nila, sana 2016 pa lang, hindi na ako nanalo mayor. Sana noong 2022, hindi ko sila tinalong congresswoman. Alam sa akin, ang dala-dala paninira. Pagkatapos, sasabihin nila, mananalo sila. Mauno na ang tao. Ang gusto ng tao, resibo. Ano ang ginawa mo at anong gagawin mo sa mga tao? Hindi na po uso yung paninira nila. Sino ang taga-kampanya niya? Yung asawa. Si Enang Gago. Ay, ayoko po silang katulan. Kapag piniwala may pagkatao nila, ang pinaka-latest po na nakuha nilang tagapanira sa atin, si Antonino. Yung ba naman katagal tayong nabola, tinatang-init natin dito sa Luzon ng Gapan. Walang ginawa kundi siraan ako ng siraan. Lahat ng malalaking politiko magkakasama andong kay Dr. Vlogger. Ako po, walang kasama ng malaking politiko, pero dahil kasama ko kayo, dahil kasama ko kayo, wala silang kapanapanalo sa atin. Yun po ang realidad. Gustong-gusto ko, dumating na ang Mayo 12. Dahil pagdating ng alas 5 ng hapon, hihinto ang botohan. Mag-uumpisa ng bilangan. Alas 5 ng hapon, pagdating ng alas 6 ng hapon, sigurado po, umuwi na pati watcher nila sa loob ng 1 oras. Tambakan po ito! Tambakan! Aba, dito lang sa San Vicente. Joy, wala pa ako napapatunayan nun. Wala pa ako naitutulong sa mga taga San Vicente. Landslide na tayo. Paano pa kaya ngayon? Paano pa ngayon? Alam po ba ninyo? Kami nag-uusap-usap. Dito sa mga tumatayo sa politika, sa Barangay San Vicente. Pinag-uusapan namin, sino pa ba ang nakikialam sa politika sa Barangay San Vicente na wala sa lamesang ito? May tinuro po sila, yung dalawa. Yung pong isa pala, taga-bagong sikat, na walang ginawa kundi lumaban at lumaban. Dapat na, ipipetisyon ko, disqualified, pang-apat na laban na, sobra na sa term. Pero palaging talo pa din. Dapat yan, hindi na yan mapino, gawin ng old. Ala po silang panalo. Dito po, ha? Nagkakaisa. Ayan po, si Kapitan Elo, ha? Asan pa ba si Kapitan? Si Kapitan Baloloy. Ano ba? Asan? Ayun si Kapitan Baloloy. At saka yun po yung aking parang kapatid na si Kapitan Apan, andyan ang pamilya, sila SK, ha? Mahal na mahal ko yan. At saka po, andito si Kapitan Pogi. Ayan, sila Consiel Choy, kung sino-sino pa. Alam ninyo, kinalimutan nila ang politika dito sa San Vicente. Lahat po nagtutulong-tulong. Sumasaludo ako sa kanila sapagkat isinantabi nila yung personal na politika dito para magkaisa, hindi para sa pamilya Pascual, hindi para sa team